na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa ilang lugar sa Occidental Mindoro na lubhang apektado ng El Niño phenomenon. Heat index sa Rojas City at Zamboanga City posibleng bumalo sa 45 degrees Celsius ngayong araw. Grass fire, tinitingnang dahilan ng sunog na sumiklab sa parking lot sa NAIA. Hualien Kanti sa Taiwan muling niyanig ng dalawang malalakas na lindol kaninang madaling araw. Mga OFW doon ligtas ayon sa Department of Migrant Workers. At Hinatuan, Surigao del Sur, niyanig na magnitude 4.5 na lindol kanina. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 23, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Opisyal nang nagsimula kahapon ang taunang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kauna-unahang pagkakataon naman ay sasali sa maritime exercises ang French Navy habang mag-oobserba sa gagawing pagsasanay ang iba pang mga bansang kaalyado ng Amerika. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Sa pamamagitan ng unfurling ng bandila ng balikatan, udyat ng opisyal na pagsisimula ng balikatan exercise ngayong taon. Ito na ang pang-39 na edisyon ng taunang bilateral military exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. military personnel. Alinsunod sa Mutual Defense Treaty, ang Visiting Forces Agreement ay nilagdaan noong 1998. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States Exercise Balikatan 39-2024 open effective today. Ngayong taon ang isa sa pinakamalaking balikatan exercise na lalahukan ng 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang balikatan ngayong taon ay patunay ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang kooperasyon, dedikasyon at magkakasamang layunin na mapalakas ang interoperability sa pagitan ng mga tropa ng dalawang bansa. It is not a partnership of convenience, but rather a clear reflection of our shared history, unwavering commitment to democracy, and respect for international law in our pursuit of peace and security in the Indo-Pacific region. Aniya, kasama ang mga bansang may kaparehas na layunin ay maitataguyod ang mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region. Kabilang sa mga aktibidad ay multilateral maritime exercise na sa unang pagkakataon ay idaraos sa labas ng territorial waters ng bansa. But it's not really addressed to any aggressors. But for the U.S., as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. I think, exercises here and exercises in other locations operate based on international order and international law, and I think well within your own sovereign rights and responsibilities. We're conducting exercises that are normal. Pero dahil malapit sa lugar ang mga itinayong istruktura ng China, inaasahan na ng AFP ang posibilidad na may umaligid na mga barko ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay sa bahagi ng West Philippine Sea. But surely, I would say that we would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. Wala namang nakikitang problema ang AFP sa pagsasanay na ito.
We always adhere to international law and the freedom of navigation in these seas. So I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our mutually agreed cooperative mechanisms. Ang PCG naman magsisilbing security sa perimeter habang nagsasagawa ng pagsasanay para siguraduhing walang makagambala sa ginagawang aktibidad. This time we allotted 6 vessels from the Philippine Coast Guard. These are all Japanese-made vessels. Yung dalawang 97 meters tsaka yung 4 na 44-meter vessels na magiging platform and security para dun po sa Balikatan. Ilan pa sa pagsasanay ay ang Counter Landing at Maritime Exercise LFX sa Ilocos Norte, Island Taking Exercise sa Batanes, HIMARS Rapid Infiltration sa Palawan, Integrated Air and Missile Defense sa Zambales at marami pang iba. Bukod sa US military at AFP, kasama rin sa pagsasanay ang 150 personnel ng Australian Defence Force. At sa unang pagkakataon na ilalahok ang French Navy na may 100 contingents, ang Special Action Force ng Philippine National Police at ang 6 na barko ng Philippine Coast Guard at kanilang Special Operation Force. 14 na bansa naman ang magsisilbing observer ngayong taon. Ito ay ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inuligsa ng mga militanteng grupo ang isinasagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon pa sa isang makabayan black lawmaker, rehearsal para sa gera ang joint exercise. Narito ang report ni Rosa Licos. Sinabayan ng kilos protesta ng mga militanteng grupo sa labas ng Camp Aguinaldo ang opisyal na pagbubukas ng balikatan exercises sa pagitan ng mga tropa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinututulan nila ang ginagawang pagsasanay. Tinuliksa naman ni makabayang bloc lawmaker Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang military exercises. Anya, nagsisilbing pagsasanay sa isang gyera ang balikatan. Dagdag pa ng mambabatas, pinalalala rin ang tensyon sa rehiyon ng pagdedeploy ng missiles malapit sa pinagtatalunang teritoryo. Nakakaalarma rin na ginagawa umanong bihag ang Pilipinas sa geopolitical games sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ayon naman sa isang geopolitical analyst, maipakikita sa joint exercises ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon na may magkakapareho ng prinsipyo at layunin. That is what we're ensuring. We're diversifying our economic options, strengthening our defense. And I think the clarity, as I've mentioned, is very consistent. That we are merely defending what is rightfully ours based on international law. Ipinaliwanag naman ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi pakikipagdigmaan ang layunin ng balikatan. Bagkus upang mapaigting ang kapasidad ng bansa. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Just because we have balikatan doesn't mean we're going to go to war. The only way to preserve peace is to have a strong deterrence capability. Giit pa nito, bago pa man tumindi ang tensyon sa South China o West Philippine Sea, nagsasagawa na ang Pilipinas at Amerika ng balikatan. Bukod sa libu-libong sundalo ng Pilipinas at Amerika, may mga kinatawan din ng 14 na bansa sa balikatan bilang observers. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalahok na rin sa balikatan exercises sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP. Sa inilabas na pahayag ng pamunuan ng PNP, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na handa ang pambansang pulisya na makilahok sa pinakamalaking training event sa pagitan ng Pilipinas at United States. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, anong unit ng PNP ang lalahok sa balikatan exercise? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang Elite Force ng Philippine National Police na Special Action Force o SAF
ang sasali sa annual bilateral training o ika-39th Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at United States. Sa pahayag na inilabas ng pamunuan ng PNP, 156 na highly skilled SAP trooper ang lalahok sa itinuturing na pinakamalaking pagsasanay sa bansa. Sinabi din ni SAF Director, Police Major General Bernard Banac, na nais nilang mapaunlad ang kanilang interoperability, collaboration at coordination sa international partners at allies. Ipinagmalaki din ni General Banac na malaki din ang maiiambag ng SAF sa Balikatan Exercises dahil hasa din ang mga ito sa mga training at operasyon sa dagat, himpapawid, kagubatan o kapatagan, command control at cybersecurity. Bago Ella sumabak sa Balikatan, inihanda pa ng SAF ang kanilang mga sarili sa pamamagitan nga ng pagsasagawa ng Basic Airborne Class sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Ang 39th Balikatan Exercises ay nagbukas kahapon at magtatagal hanggang May 10. Ella? Lea, ano ang nag-udyok sa PNP para sumali na rin sa Balikatan Exercise? Ella, bukod sa nais nila na maibahagi din ang kanilang mga pagsasanay o mga experience dito nga sa kanilang training sa land, air at sea. Ito ay upang mapaganda pa ang ugnayan sa pagitan nga ng ugnayan at palitan nga ng impormasyon o intelligence information sa pagitan ng SAF at iba pang mga kalahok na dyan sa Balikatan na yan, Ella. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Nagkaharap na sa Malacanang kahapon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kaugnay nito, ilang mahalagang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Qatar. Ang detalye sa ulat ni Nel Mariboho. Siyam na makasaysayang kasunduan ng nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Qatar. Kabilang dito ang pagtanggal ng visa bilang requirements sa mga diplomatic at special official passport holders at ang Memorandum of Understanding o MOUs sa kooperasyon sa larangan ng sports at kabataan. Kasama rin sa napagkasunduan ang magkatuwang na paglaban sa human trafficking at climate change. Nais rin ng dalawang bansa na pagyamanin pa ang relasyong panturismo at business events. Napagkasunduan rin ng dalawang bansa ang pagkilala sa certificates ng mga marino o seafarers. Lumagda rin sa MOU ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at Davao City Chamber of Commerce and Industry sa counterpart nito sa Qatar. Nilagdaan ang mga kasunduan na ito matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa Malacanang. Kinikilala naman ng Qatar ang halaga ng Pilipinas bilang partner nito sa iba't ibang larangan, tulad na lamang sa pang-ekonomiya. Pinasalamatan rin ng Qatari Amir ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, aabot sa 242,609 na mga Pilipino ang nasa Middle Eastern country. Noong 2022, umabot ang remittances sa $895.33 million na galing sa Qatar. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Occidental Mindoro ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan binisita niya ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang inaasahan tulong na matatanggap ng mga magsasaka at mangingisda na apektado ng matinding tagtuyot sa Occidental Mindoro? Yes, Ella, kanina nga pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon, partikular na sa mga magsasaka at mangingisda sa Occidental Mindoro. Namahagi ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng pamahalaan ng bangka, pump engine at makinarya para sa mga magsasaka. Ayon kay Pangulong Marcos, pinaplano ng pamahalaan na magtayo ng dam sa probinsya upang may tiyak na mapagkukunan ng tubig.
Ayon pa kay PBBM, pinag-iisipan na rin nila ng DA ang iba pang tulong pinansyal na maaaring ibigay sa mga magsasaka. Ang DA, mayroon daw pinag-uusapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer. Iniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy na imo-monitor at magbibigay ng tulong sa mga lugar na naapektado ng El Nino. Sa situation briefing, kasama ang Pangulo, iniulat ng provincial government na umabot na sa 900 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, bukod sa Occidental Mindoro, meron pa ba iba pang plano na papasyalan din o bibisitahin si PBBM yung mga apektado rin talaga ng tagtuyot? Sa ngayon, Ella, wala pa tayong opisyal na impormasyon na natatanggap sa Malacanang na mga schedule ng Pangulo sa mga susunod na araw. Pero may mga impormasyon tayo na natanggap na posibleng may mga pagbisita rin na gagawin ng Pangulo dyan sa Mindanao region, Ella. Pero hinintay pa natin yung mga official media advisory na magagaling sa palasyo. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Posibleng bumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index na mararanasan ngayong araw sa Rojas City sa Capiz at Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Base sa forecast ng Pag-asa, aabot din sa danger level ang heat index na maitatala sa Dagupan City, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan, Palawan, gayon din sa Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur na aabot sa 44 degrees Celsius. 43 degrees naman sa Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, San Jose Oriental, Mindoro, Iloilo City, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Cotabato City at Maguindanao at Butuan City, Agusan del Norte. Samantala, aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index na posibleng maranasan na sa Naiya, Pasay City, Apari, Cagayan, Clark, Pampanga, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Dumangas, Iloilo at Davao City. Nakapagtala ang Department of Health ng 34 na mga kaso ng heat-related illnesses o mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon. Batay sa report ng DOH na itala ang 34 na mga kaso mula January 1 hanggang April 18 ngayong taon. Kabilang narito ang mga kaso ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Karamihan sa mga ito ay naitala sa Central Visayas, Ilocos Region at Sorsogon. Mula sa 34 na mga kaso, sinasabing 6 sa mga ito ang nasawi. Gayunman, bineberipika pa ng DOH kung talagang heat-related illnesses ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Muling nagpaalala ang Health Department sa ating mga kababayan na uminom ng maraming tubig at kung maaari ay manatili lamang sa malilim na mga lugar at iwasan ang outdoor activities lalo na sa kasagsagan ng mainit na temperatura. Grass fire ang isa sa tinitignang dahilan ng sunog na sumiklab sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon. Batay sa ulat ng Manila International Airport Authority, 19 na mga sasakyan ang nasunog sa insidente. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Baka makancel yung mga flight natin. Isa sa tinitignang sanhi ng sumiklab na sunog sa parking extension ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City ang grass fire dahil sa tindi ng init kahapon. Batay ito sa inisyal na impormasyon na nakalap ng Manila International Airport Authority o MIAA. Sa parking lot makikita ang mga tuyong damo na maaaring nagliyab at kumalat sa mga sasakyan na nakabilad din sa tirik na araw. Sa mga video na kuha ng mga netizen, makikita ang malakas na apoy at makapal na usok mula sa mga sasakyan sa kasagsagan ng sunog. 1:28 PM nang matanggap ng MIAA ang ulat ng nasusunog na mga sasakyan at idineklara itong fire out ng 1:57 PM.
Matapos ang sunog, makikita ang 19 na mga sasakyan na natupok ng apoy. Karamihan sa mga sasakyan ay nalusaw ang gulong at mga upuan sa loob. Nagkabasag-basag ang salamin at nasunog ang pintura ng sasakyan, habang ang iba naman ay bahagya lang inabot ng apoy. Sa isang pahayag, sinabi ni MIAA General Manager Eric Ines na sasagutin ng pribadong kumpanya na nagpapatakbo ng extension parking ang danyo sa mga sasakyan. Samantala, wala namang napaulat na nasaktan sa nangyaring sunog at hindi rin naapektuhan ang operasyon ng mga eroplano sa NAIA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways ang retrofitting ng EDSA Kamuning Flyover sa April 25 habang sa May 1 naman isasagawa ang partial closure ng tulay. Ayon sa MMDA, oras na magsimula ang pagsasara sa May 1, ipagbabawal muna ang pagdaan ng mga private vehicle at motorsiklo sa flyover sa loob ng 6 na buwan. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Lagyan na ng harang ng Department of Public Works and Highways sa Huwebes, April 25 ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover na isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Kasabay nito, sisimulan na ang retrofitting ng flyover upang maisaayos ang mga bahagi na nagkakaroon na ng bitak dahil sa tagal na ng tulay. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na in-identify ni JICA na critical bridges once na tumama yung the big one. So, si Kamuning, ang scope ni Kamuning is yung redecking kasi deflated na yung mga, yung slab niya sa taas, makikita niya may mga cracks na. So, pag umulan, nagsisip na yung tubig pababa. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, bahagya pa itong madadaanan ng mga motorista. Ngunit pagsapit ng May 1, magpapatupad na sila ng partial closure. Kapag isinara ang tulay, tanging ang bahagi lang ng busway ang mabubuksan, kaya wala munang mga private vehicle at motorsiklo na padadaanin sa ibabaw nito. Tatagal ang pagkukumpuni at pagsasara nito ng 6 na buwan kung saan sa October 25 ang inaasahang muling pagbubukas nito para sa mga motorista. Ito kasi 6 months so kaya kailangan natin mas paigtingin yung pagmaman ng traffic at i-expand din yung alternate routes dahil talagang malaki yung magiging epekto nito. Sa mapang inilabas ng MMDA na magiging alternatibong ruta ng mga sasakyan bago makarating sa EDSA Kamuning Flyover, maaari silang lumiko sa Quezon Avenue, Eugenio Lopez Drive o Scout Borromeo, patungong Sergeant Esguerra Street, palabas ng Timog Avenue hanggang makabalik sa EDSA. Ayon sa MMDA, magsasagawa naman sila ng mas pinaigting na clearing operation sa nabanggit na mga mabuhay lanes upang maiwasang tumukod ang matinding traffic. Lahat nila ng mga private vehicle na maaabutang nakaparada sa tabi ng kalsada ay hahatakin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatanggalan ng rehistro ng Commission on Elections o COMELEC ang mga party list group na bigong makakuha ng pwesto sa Kongreso sa nakalipas na 2 halalan. Narito ang report ni Dante Amento. Bago ang inaasahang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections, ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC ang listahan ng party list na tatanggalan nila ng rehistro o accreditation. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, kung ang isang party list ay hindi nanalo sa 2 nakalipas na eleksyon o hindi nakakuha ng kahit 2% ng kabuuang boto sa party list system, ay kakansilahin ang rehistro at aalisin sa listahan. Ito ay alinsunod sa Republic Act 7941 o Party List System Act. Maglalabas po ang COMELEC ng resolusyon kung saan yung pong mga sumali at 2 beses pong hindi nanalo at hindi nakapagpaupo sa Kongreso ay maaari pong matanggal na sa listahan. Sa resolusyon ng COMELEC noong 2021, 39 na grupo ang tinanggalan nila ng rehistro tulad ng One Ahapo, Abacada, Abamin at iba pa.
Bigo kasi ang mga itong makakuha ng kahit isang pwesto sa Kongreso o hindi nanalo. Ang mga tatanggalan ng accreditation ay inaasahang hindi na malalagay ang pangalan sa iimprentang balota para sa halalan sa 2025 kung saan kasama ang party list sa iboboto. Dagdag pa ng COMELEC, mahigpit sila sa pagsala ng aplikasyon ng mga gustong maging party list group. Dapat matiyak na ang makapapasok lamang sa party list system ay lehitimo at may kinakatawan na grupo. Tinitingnan natin dito kung sila ba ay tunay na representante ng sektor na kanilang nais i-represent at higit sa lahat nako-comply ba nila yung requirements po ng Party List Act, pati na rin po yung mga sunod-sunod na desisyon ng Korte Suprema. Noong 2022 elections, may 177 party list groups na sumali sa eleksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Korte Suprema na nagkamali ang Commission on Elections nang i-dismiss ang komisyon o ng komisyon ang disqualification case laban kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ng gobernador ang desisyon ng Supreme Court hinggil sa inihaing disqualification case laban sa kanya. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang utos ng Korte Suprema at saan ba nag-ugat ang kasong ito ni Governor Mamba? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay wala pang kopya ng buong desisyon na inilabas ang Korte, pero sa pahayag ng Public Information Office ng Supreme Court kahapon, ibinalik nito sa Commission on Elections o COMELEC ang disqualification case na inihain kay Cagayan Province Governor Manuel Mamba. Ipinag-utos din ng hukuman na dinggin at resolbahin ang kaso. Nag-ugat itong kaso na ito, Ella, nang ihain ng katunggali ni Mamba na si Maria Sara Rose de Guzman Lara sa pagka-gobernador noong May 9, 2022 elections ang disqualification case dahil sa aligasyon ng massive vote buying o talamak na pamimili umano ng boto at illegal na paglalabas ng pera ng lalawigan. Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng COMELEC and Bank na pag-dismiss sa kaso laban kay Mamba. Ayon sa SC, naihain sa oras o tamang panahon ang kaso at nagkamali umano ang COMELEC sa desisyon nito. Samantala, sa mensahe ni Governor Mamba sa UNTV, sinabi nitong wala pa siyang natanggap na kopya ng desisyon ng Korte Suprema, kaya naman hindi pa siya makapagkomentaryo rito. Ganito rin ang sinabi ng COMELEC at kailangan pa umano nilang mabasa ng buo ang desisyon ng Korte bago sila makapagkomentaryo. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinaliwanag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na underutilized o kakaunti ang mga gumagamit ng bike lanes sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa MMDA, sayang umano ang espasyo na dapat sana ay napakikinabangan ng mga motorista. Samantala, inihahanda na ng MMDA ang ginawa nilang pag-aaral kaugnay ng planong maglagay ng motorcycle lane sa EDSA. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung paliwanag ng MMDA dito sa sinasabi nilang underutilized ang bike lanes sa EDSA? Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, dahil kakaunti lamang yung gumagamit ng bike lanes sa EDSA. Batay doon sa datos, nasa 1,500 lang na mga nagbibisikleta ang dumadaan sa bike lane sa EDSA kada araw. Mas mababa ito kaysa sa 178,000 na mga motorsiklo na bumabagtas din sa EDSA. Kaya naman isa sa pinag-aaralan ngayon ng MMDA ang proposal na gawing shared lane ang bike lanes sa ilang piling oras. Ibig sabihin nito, may oras na pwedeng nagbibisikleta at nagmomotorsiklo ang magkasama o magkasabay na dadaan sa bike lane. Sa ngayon, istriktong bawal talaga ang mga motorsiklo sa bike lane sa EDSA at nahuhuli sila kapag merong operasyon ang MMDA at iba pang traffic law enforcement agency. Kaugnay ng proposal, sinabi rin ng MMDA na nauna nang tinututulan ng ilang mga bicycle advocacy group ang shared lane dahil sa peligrong pwedeng maidulot nito mula sa mas mabibilis na mga motorsiklo.
Samantala, sa lalong madaling panahon nila ay isusumite na ng MMDA sa Department of Transportation o DOTR ang kanilang rekomendasyon sa paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA. Noong nakalipas na 2 buwan nila nang makausap ng DOTR ang MMDA kaugnay nga dito sa plano. At inaasahang ang paglalagay ng motorcycle lane sa EDSA ay pwede ring makabawas sa traffic congestion sa Metro Manila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. JP, plano pa lang itong pagkakaroon ng motorcycle lane sa EDSA. Samantalang sa kasalukuyan, meron ng bike lane. So, additional lane ito, JP? Ganun ba ang mangyayari? Mas lalawak ba yung mauokupahan ng motorcycle lane at nung bike lane? Ganun ba, JP? Yes, Aga. Ang pinaplano nga ay magkaroon pa ng dedicated lane para dun sa mga motorsiklo sa katabi ng bike lane. Sa ngayon, ang isa sa mga konsiderasyon na pinag-aaralan dyan, meron kasing mga advocate group na sinasabi kapag ifinabi naman yung mga motorsiklo dun sa bike lane, ay pwede ring maging dahilan yun ng peligro para dun naman sa mga nagbibisikleta. Sa ngayon, ang sabi ng MMDA, minamadali nila sa ginagawa nila para maipasa sa madaling panahon yung kanilang rekomendasyon sa DOTR. Aga? Okay, maraming salamat, JP Nunez. Bumaba ang bilang ng self-rated poverty o ang mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila base sa survey na isinagawa ng Okta Research Group sa unang quarter ng 2024. Bukod sa self-rated poverty, nabawasan din ang mga Pilipinong nagsabing sila ay nagugutom. Alamin natin ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, ilang pamilya ang lumabas sa survey na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng kagutuman? Ella, may humigit kumulang 42% o 11.1 milyong pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon ito sa resulta ng survey ng tugon ng masa na isinagawa ng Okta Research. Bumaba ang self-rated poverty noong unang quarter ng 2024 na ayon sa survey ay kumakatawan nga sa 11.9 milyong pamilya o 45% na naitala noong fourth quarter ng TNM survey na isinagawa noong Disyembre 2023. Ang 3% o 800,000 na pamilya na pagbaba ay kumakatawan rin sa patuloy na pagbaba ng trend ng self-rated poverty na naobserbahan mula noong Hulyo 2023 kung saan pumalo sa 50% ang self-rated poverty. Kumpara nga noong ikalawang quarter ng 2023, Ella, bumaba ang self-rated poverty sa NCR ng 11% mula 40% na ngayon ay 29% na lang. Sa Luzon, nabawasan ito ng 18% mula 46 hanggang 28%. At sa Visayas, na mula 57% at ngayon 47% na lang. Nagkaroon din, Ella, ng pagbaba sa self-rated hunger sa 11% o tinatayang 2.9 milyong pamilya. Ito ay 3% na mababa mula sa ikatlong quarter na survey na isinagawa noong nakaraang Disyembre 2023 na 14% o tinatayang 3.7 milyong pamilya. Higit sa 1,000 nga ang sumagot sa nasabing survey na ginawa noong March 11 hanggang March 24 ngayong taon. Balik sa iyo, Ella. Jed, ano ba ang basehan ng survey kapag sinasabing mahirap? Ito ba yung isang beses lang kumain o 2 beses o hindi na? Ella, ayan nga yung aalamin natin sa Okta Research kung paano nila nalalaman kung paano nalaman o nasasabi na self-rated na kung paano na-measure nga yung self-rated poverty and hunger na inilalabas nila dito sa survey. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Ipabubura ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga visible na tattoo ng mga pulis habang hindi naman tatanggapin ang mga aplikante na mayroong tattoo kahit na nakatago ito sa katawan. Narito ang ulat ni Lea Ilagan.
For some, sinasabi creative art ito, this is an expression of oneself belief sa artistic side po nila, but in every right po there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Mahigpit ang ipapatupad na disiplina sa hanay ng pambansang pulisya. Sa katunayan, isa sa ipinagbabawal ay ang paglalagay ng tattoo sa katawan para sa mga uniform at non-uniform personnel. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong pulisiyang PNP na nagbabawal sa paglalagay ng tattoo sa katawan lalo na yung nakalabas sa uniforme. Doon po sa dati na pong may existing na tato, doon po once ma-approve na po PNP Memorandum Circular 2024-023, once matapos na po yung publication niya, ang nakalagay po doon is kung ako po ang pulis na meron po akong kasalukuyang tattoo sa katawan, ay ilalagay ko po doon kung ano yung mga specific na tattoo ko po doon. At after pong maging effective po itong memo circular na po ito, ay hindi na po pwede akong magdagdag ng tattoo sa aking katawan, especially kung ito po ay visible. Bilang bahagi ng disiplina, hindi rin aniya tatanggapin ang mga aplikante na mayroong tattoo kahit na hindi ito visible. Meron po tayong memorandum circular pertaining po sa bearing and sporting of tattoo. Definitely po, yung mga papasok po at may intention pumasok po sa PNP via lateral entry, whether line units or technical unit, yung ating pong mga kadete sa Philippine National Police Academy, yung ating pong mga papasok po na patrolman at patrolwoman, definitely po ay hindi po sila pwedeng pumasok sa PNP po ng may tato. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na bibigyan ng 3 buwan ang mga mayroong tattoo para burahin ito. Habang isa sa ilalim naman sa investigasyon ang sinumang pulis na magmamatigas na hindi burahin ang mga visible na tattoo sa katawan. They will face a sanction under this particular memorandum circular po. They will be subjected to pre-charge investigation po. Kabilang sa mga tattoo na ipinagbabawal ay ang mga extremist tattoo, ethnically or religious tattoo, indecent tattoo, racist tattoo, sexist tattoo at mga unauthorized o prohibited na tattoo. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Hindi naman po pilitan ang mag-stay po sa isang organization na being governed by strict rules and regulations po. Hindi naman sakop sa ipinagbabawal na tattoo ang mga aesthetics tattoo gaya ng tattoo sa kilay, labi at sa eyelid. Ang naturang polisiya ay naaprubahan noong March 2024 at mayroon pang 15 araw para sa publication bago ipatupad ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 4 na bayan sa North Cotabato ang apektado ng matinding tag-init o El Nino phenomenon. Bunsod nito, nagdeklara na ng state of calamity ang mga ito dahil sa lumalalang epekto ng tag-init sa lalawigan. Ang detalye hatid ni MJ Vasquez live. MJ, ano-anong mga bayan ang apektado ng El Nino phenomenon sa North Cotabato? Sa Alamada, nauna nagdeklara ELA. Pero sa ngayon nga ELA, itong 4 na bagong bayan ay ang bayan ng Magpet, Pigkawayan, Kidapawan City at bayan ng Milang. Ang matinding tagtuyot nagdulot ng malawakang pinsala sa agrikultura ng probinsya kung saan pumalo na ng 650 million pesos ang danyos nito. Pangunahin na sa palay, mais, saging at mga tanim na gulay. Maging ang livestock at ilang mga farms sa lalawigan ay apektado na rin. Samantala, epektibo naman ang price freeze sa mga bayan ng Milang, Arakan, Alyosan at Alamada.
sakop ng price freeze ang mga dilata, processed milk, kape, sabon, asin at bottled water. At sa ngayon nga, Ella, ay puspusan na ang paghahatid ng tulong ng pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato kung saan namahagi na sila ng mga seedlings, assistance at water pumps para sa mga magsasakang apektado sa probinsya. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Butuan City. Balik sa iyo, Ella. MJ, kumusta naman ang mga tao dyan? Marami rin ba nagkakasakit dahil sa sobrang init talaga? Yes, Ella, batay sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, sa pinakabago nilang inilabas na pahayag, ay umabot nga itong ating magsasaka sa mahigit 1,000 na ang apektado sa kanilang hanap buhay at maging sa kanilang mga kalusugan. At umabot na rin sa 1,700 hektarya ng mga sakahan ang nadamay, Ella. Alright, maraming salamat MJ Vasquez. Nagka-engkwentro ang ilang miyembro ng New People's Army kontra tropa ng mga pulis sa bayan ng Kamalig sa Albay. Isa ang nasawi sa grupo ng NPA habang naaresto naman ang 2 pang kasamahan nito. At para sa detalye, may report si Brian Baldarahe live. Brian, marami pa bang miyembro ng NPA ang nasa probinsya ng Albay? Yes, Ella, sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng puwersa ng militar kung doon sa lugar na pinangyarihan nitong engkwentro ay may mga natira pang mga miyembro ng New People's Army, kaya patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng puwersa ng militar sa nasabing lugar. Patay ang isang miyembro ng New People's Army sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 31st Infantry Charge Battalion at 504th Maneuver Company at mga miyembro ng New People's Army sa Barangay Magugon sa bayan ng Kamalig Albay noong nakaraang linggo. Nagresulta din ito ang nangyaring engkwentro sa pagkakadakip ng 2 miyembro pa ng Communist Terrorist Group. Kinilala ang nasawing rebelde na si Jan Milena alias Lenin o Chan. Ayon sa ulat ng mga otoridad, ang nasawing miyembro ng NPA ay isa sa responsable sa pagkakasawi ng 2 AFP personnel na kabilang sa search and rescue operation ng Cessna aircraft noong February 20 noong nakaraang taon sa Kamalig Albay. Sangkot din ang nasawing rebelde sa pagkakapatay ng isang pulis sa barangay Humapon sa Legazpi City noong nakaraang taon. Ayon pa sa ulat, nasa 10 miyembro ng CTG ang nakasagupa ng puwersa ng militar kung saan tumagal ng halos 30 minuto ang palitan ng putok. Aabot naman sa 19 na iba't ibang klaseng armas ang nasamsam ng mga militar matapos nitong matunto ng pinagtataguan ng mga ito. Samantala, Ella, nagpasalamat naman ang pamunuan ng AFP sa komunidad sa patuloy na pakikiisa nito na masugpo ang problema sa insurhensya sa lugar. Ella, sa ngayon nga ay patuloy na ang sinasagawang hot pursuit operation ng puwersa ng militar sa mga iba pang kasamahan nitong mga nasawing miyembro ng NPA dahil nga nakatakas ito matapos ang nangyaring engkwentro. Ella. Salamat, Brian Baldarahe. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Hinatuan, Surigao del Sur, dakong alas 7:21 ng umaga kanina. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang sentro ng pagyanig, 46 na kilometro timog kanlurang bahagi ng Hinatuan at may lalim na 13 kilometers. Samantala, naramdaman din ang mahihinang pagyanig sa ilang karatig na lugar gaya ng Bislig City sa Surigao del Sur at Nabunturan, Davao de Oro. Wala namang naitalang matinding pinsala na iniwan ang lindol. Mahigit sa 80 lindol ang tumama sa silangang baybayin ng Taiwan simula araw ng Lunes, April 22 hanggang madaling araw ng Martes, April 23. Pinakamalakas sa mga ito ang 6.3 magnitude na pagyanig. Wala namang anumang ulat ng casualties. Samantala, inalerto na ng Department of Migrant Workers ang kanilang Migrant Workers Office na nakabase sa Taiwan matapos na tumama ang 2 magkasunod na lindol doon kaninang umaga. Batay sa inisyal na report, wala namang naiulat na Pilipinong nasaktan bunsod ng nangyaring lindol. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office o MECO
para makausap ang mga Filipino community doon, maging ang mga local authorities at employers para masiguro ang kaligtasan ng mga OFW. Nakuha na ng dashcam video ang pagsagip ng mga driver sa isang lalaki mula sa nasusunog na sasakyan sa Interstate 94 sa St. Paul, Minnesota, USA. Kita sa video ang pagsugod ng mga tao sa kotse at tangkang pagbubukas ng pinto sa nasusunog na sasakyan upang i-rescue ang naipit na lalaki. Kasunod ng ilang attempts, nagawa ng mga itong hilayin ang lalaki at ilabas sa bintana ng sasakyan. Batay sa mga otoridad, sumadsad pakanan ang isang Honda at tumama sa isang poste ng ilaw at sa guardrail bago ito magliap. Ipinangako ni US President Joe Biden kay President Volodymyr Zelensky ang agarang pagpapadala ng military aid para sa Ukraine. Ito ay matapos ipasa ng mga US lawmaker ang $61 billion o 3.5 trillion pesos na halaga ng support package. Araw ng Sabado, April 20, nang aprubahan ng House of Representatives ang panukala kasunod ng ilang buwang political standoff sa kapulungan. Nag-commit si Biden ng malaking suporta para sa Kyiv, kabilang ang dagdag na air defenses kung aaprubahan ng Senado ang panukala. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 na nagsasabi, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.